hindi ko naiintindihan yang si Yusek Castro, ayoko nang tawaging BFF, napakasinungaling no? Na iniiba niya yung kasaysayan. Kung maalala po natin, Prof, bago siya naging Vice Presidente, yung panahon pa lamang ng kanilang kampanya, yung unit team, kasama si ngayon ay Pangulong Bongbong Marcos Jr., ang gusto talaga ng taong bayan, kung hindi ko nagkakamali, si Vice President Sara Duterte ang maging Pangulo ng bansa. Give way lang itong si Vice President, kaya ganito ang nangyari. Tama yan, kaya hindi ko naiintindihan yang si Yusek Castro, ayoko nang tawaging BFF, napakasinungaling no? Na iniiba niya yung kasaysayan. Ang kasaysayan, pumunta yung magkapatid sa Davao, hiningi na kung ikay tatakbo, ikaw na lamang ang sa taas, ako na lang ang Vice Presidente. Ano ba sinabi ni Mayor Sara? Hindi, ikaw na. Nagpabaya siya, binigay niya sa kanya. Pagkatapos sasabihin, kaya nanalo dahil sa Pangulo, kung titingnan nyo, again, datos tayo, no? Saan nakakuha ng boto si Marcos na hindi niya tradisyon na baluarte? Hindi ba sa lugar ng mga Duterte? Kung titingnan natin yung Northern Luzon, doon ang mga Marcos. Bakit kailangan nilang bumaba sa Davao City at hingin ang kanyang suporta? At klarado, sa pag-ikot ng kampanya, Yusek Claire, yung pagsisinungaling mo, itama mo, no? Sa pag-ikot, sa una pa lamang ikot, ang umikot si Mayor Duterte. Si Mayor Sara, natandaan mo yon yung umikot siya on her own? Hindi ba naman yun garantiya na magsisipag ako, makakuha ng boto nyo, liligawan ko kayo, at para na rin sa hindi kasamang presidente. Hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling yung mga ginagawa ng presidential press officer, no? Na imbis na pag-usapan ang mga nagawa nitong administrasyon na ito, she spends time hurling lies. Yun ang problema dito sa taong ito, puros kasinungalingan. So, itong ginawa ni Vice President Duterte, klarado naman yan kung ano talaga ang kasaysayan at kung paano ang desisyon na maging Vice Presidente siya. Marami nga nalungkot nung nag-decide siyang mag-slide down. Unang-una na dyan ang tatay niya. Pangalawa na dyan ang mga tao sa Davao. So, klarado yun. Huwag nating ibahin ang kasaysayan.